Nagising ang Demon King pagkaraan ng ilang araw, kaya't makikita niyang nasa kamay na ng kanyang kapatid na si Zerama ang kanyang buhay. Na nagpagalit sa kanya, at nagpasya siyang makipagsapalaran ulit upang makuha ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa pangalawang pagkakataon ay nagawa na niyang makontrol ang kanyang napakalakas na kapangyarihan at iisipin niya, ngayon kapatid, oras na para talunin ka. Ang iba na nasa labas ng palasyo ng Demon King ay hindi nakaimik nang maramdaman nila ang napakalakas na kapangyarihang ito, napagtanto nila na ang Demon King, kung nagawa niyang makuha ang lahat ng kapangyarihang iyon. Kaya dali-dali silang pumasok at makikita nilang magulo ang buong lugar. Bilang karagdagan, mapapansin nila na ang mga mata ng Demon King ay nagbago sa isang maningning na pula at ang kanyang mga ekspresyon ay mas walang ekspresyon kaysa karaniwan. Makikita ni Nin ang kanyang ama sa ganoong paraan, at nagsisimula siyang mapansin ang pagbabago sa kanya, ang kanyang hitsura ay hindi pareho mula sa sandaling iyon, sasabihin sa kanya ni Nin sa sandaling iyon. Ama, alam kong magagawa mo ito, nagtiwala ako sa iyo sa lahat ng oras na ito, natutuwa akong hindi ako nagkamali. At kung ano ang dapat mong gawin ngayon, ang kapangyarihan na napansin ko sa iyo ay lubos na napakalakas. Maririnig ito ng Demon King at sa sandaling iyon, tumingin siya sa kanila ng seryosong ekspresyon at hindi umimik. Hoy Nin, bakit kakaiba ang kinikilos ng iyong ama, alam mo ba kung anong meron sa kanya? Hindi rin maintindihan ni Nin ang nangyayari sa Demon King sa sandaling iyon. Pero parang naiintindihan na ng demonyong si Kagi ang lahat. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa Demon King, pero kung may pagkakataon na mangyari yon. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Sasabihin na sana niya kung ano ang nangyari sa Demon King at kung bakit siya nagkakaganyan. Ngunit biglang, sasalakayin niya si Goku sa hindi malamang dahilan. At sasabihin niya, ano ang gusto mo, ano ang ginagawa mo dito, papatayin kita. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagpadala sa iyo, tama ba, ang hangal kong kapatid, alam kong gusto niya akong patayin. Pero ano bang pinagsasabi mo, kahit kailan ay hindi tayo nagkaroon ng relasyon sa Zerama na iyon, ano ang sinasabi mo? Si Goku ay nakatanggap ng isang malakas na suntok mula sa Demon King, at ito ay tumama sa pader, na lumikha ng isang malaking pagsabog at nagpabagsak sa kanya sa lupa. Bakit mo ako inaatake, magkakampi tayo? Bakit ka nagsisinungaling, ba't ba kayo pumapasok sa isip ko, hindi ako papayag mga hangal? Sa sandaling iyon ay aatakihin niya si Nin sa parehong paraan na naglunsad ng isang pag-atake na naging dahilan upang si Nin ay lubos na nasugatan sa lupa. Iiyak si Nin dahil hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang inaatake ng kanyang ama sa sandaling iyon. Susubukan ni Kagi na sabihin sa kanila ang nangyari sa Demon King. Pero sasalakayin din siya nito at tutusukin ang tiyan. Si Aro na lang ang naiwan na nakatayo at sinabi niya sa Demon King, sasalakayin mo rin ba ako, pagkatapos ng lahat ng pagsasanay natin? Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa iyo, ngunit hindi ko hahayaang patayin mo ako. Si Aaron ay dadagdagan ang lahat ng kanyang kapangyarihan at aatakihin ang Demon King nang hindi nalalaman, at maaaring tamaan siya, ngunit ito ay ganap na walang silbi. Dahil hinawakan siya ng Demon King sa paa at kinaladkad siya sa lupa na bumagsak sa lupa. Makikita ni Goku na ginagawa ito ng Demon King at makakatayo siya mula sa lupa at sinabing, hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa sa amin, pero hindi ako papayag na saktan mo sila. Dadagdagan ni Goku ang kanyang kapangyarihan at isang malaking pulang liwanag ang papalibot sa kanyang katawan. Wala akong pakialam kung gaano kakalakas ngayon, gagawin ko ang lahat para pigilan ka at kung kinakailangan, kailangan kitang patayin. Tumahimik ka mortal, sabihin mo sa kapatid ko na hahanapin ko siya tapos tatapusin ko siya, simula noong huling laban namin, nagtago siya sa akin dahil duwag siya, papatayin ko lahat ng mga hangal na pinadala para patayin ako. Si Goku sa sandaling iyon, ay aatake sa Demon King. Ngunit bago pa makapag-regenerate si Kagi at para sabihin niya sa lahat ang nangyari.
Umaasa si Saya na hindi siya nito aatakihin ngunit wala itong maidudulot na mabuti, hindi na niya naaalala ang mga ito, ni hindi na niya maalala ang sarili niyang anak. Ngayon ang tanging nasa isip niya ay talunin ang kanyang kapatid, ang tanging bagay sa kanyang isip na nananatili sa milyon-milyong taon na nag-uugnay sa kanyang kasalukuyang pagkatao, ngunit ang isa sa milyon-milyong at milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi mo, Kagi, anong ibig mong sabihin dyan? Ang nangyari ay wala na siyang maalala matapos ang unang pagkakataong nagpasya siyang gamitin ang halos lahat ng kapangyarihan niya. Iyon ay ilang sandali matapos ang pakikipag-away niya sa kanyang kapatid, ang kanyang ama ay naglagay ng sumpa sa kanyang anak. Sinabi niya sa kanya na kung sakaling magpasya siyang gamitin ang kanyang dakilang kapangyarihan, ay dadanasin niya ang parusa ng pagkalimot sa lahat, maaalala lamang niya ang nangyari pagkatapos ng sumpa ng kanyang ama. Imposible iyon at ngayon ano ang gagawin natin, mukhang hindi mo na kami maalala. Ibig sabihin hindi na natin siya maibabalik sa katinoan niya, ngunit walang ibang paraan upang alisin ang sumpa, pero dapat mayroong isang bagay na maaaring magawa ito. Imposible, ang tanging makakapag-alis ng sumpa at makakabawi dito ay ang kanyang ama, na wala na nga pala. Ang Demon King ay patuloy na umaatake sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon susubukan sana ni Nin na mag-react siya na nagpapaalala sa kanya na anak niya ito at lahat ng mga sandaling magkasama sila. Tila naalala ito ng Demon King, ngunit ito ay talagang nalito sa kanya at ang isang ito ay lalong magagalit, sinabi sa kanya, hindi. Sabi ko sa'yo, hindi mo magagawa, huwag mo akong manipulahin. Nin, huwag mo nang subukan, maliban sa hindi ka na niya naaalala, tumigil ka sa pagiging anak niya sa sandaling makuha niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Babaliin ng Demon King ang lahat ng buto ni Nin at sa sandaling iyon hindi maigalaw ni Nin ang anumang bahagi ng kanyang katawan, iniwan ng Demon King ang lahat sa lupa. Sinabi sa kanila ni Kagi na naalala na niya siya, ngunit may isang paraan para matauhan siya. Ngunit gayon paman, ang kanyang mga alaala ay mawawala pa rin, kailangan niyang makipag-usap sa isang tao kung kanino siya nagkaroon ng napakalakas na relasyon o koneksyon, si Kagi ay nagsasabi sa kanya nito ng telepatiko. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi kanina kung tungkol saan ito? Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, may isang tao na minahal ng Demon King, ito ay si Makami, isang babaeng mahal na mahal niya, ang Archangel na Diyosa, hindi sila maaaring magsama dahil sa hindi magkatugma nilang lahi. Ayon sa batas, ipinagbabawal para sa mga demon at archangel na magkaroon ng anumang uri ng relasyon sa lipunan, lalo na ang pag-ibig, ngunit sa ilang kadahilanan, sila ay nahulog sa pag-ibig, pinaghiwalay nila sila at labis siyang nasaktan, ngunit palagi niyang sinasakop ang isang malaking bahagi ng kanyang puso. At kung pagkikitain natin ang dalawang iyon, siya lang ang makakapagparamdam sa kanya ng dahilan. Sa totoo lang, siya ang nanay ni Nin. At nasaan ang babaeng ito, kung saan sa universe? Yan ang talagang mahirap na bahagi, ang babae ay wala sa universe na ito at mas mababa pa sa multiverse na ito, siya ay nasa Divine Multiverse, isang lugar na napakahirap ma-access, doon ang tahanan ng mga archangel, ang pinakamakapangyarihang lahi sa lahat. Ano, sabi mo na marami pang multiverse, nakakabilib, sinasabi mo na sa isang lugar ay may napakalakas na nilalang, ito ay magiging kawili-wili. Ngunit dapat may makaabala sa kanya upang mabawi natin ang ating lakas at makapag-regenerate. Biglang sumulpot si Zumi at sinabi niyang siya na ang bahala na mag-distract sa kanya. Si Aaron din, ay nagpa siya na gawin din ito. Kaya pagkaraan ng ilang sandali, sila ay makakapag-regenerate habang ang iba ay nagagawang panatilihing magambala ang Demon King. Mag-aalala si Nin sa kanyang anak ngunit sasabihin niya sa kanyang ina na huwag mag-alala, ito ang desisyon nito. Bilang karagdagan, salamat sa isang spell ni Zumi na nagkulong sa mga kaluluwa, kumuha ito ng mas maraming oras para sa kanila na umalis sa lugar. Nagawa ng Demon King na alisin ang spell, ngunit ang iba ay nakatakas na. Kailangan nilang pumunta sa Divine Multiverse, ngunit napakahirap, ang tanging paraan upang ma-access ito ay sa pamamagitan ng isang ritual, ito ay nangangailangan ng isang tao na nagtataglay ng dugo ng Archangel, ngunit ito ay imposible, dahil walang Archangel na nais na mahawahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-access sa isa pang multiverse.
Alam ni Kagi na ang tanging nakakaalam ng ibang paraan para makapasok sa multiverse na iyon ay ang Dragon Zeroma, kaya ito ang magsasabi sa lahat. May ideya ka ba kung ano ang sinasabi mo? Wala man lang sa multiverse na ito ang dragon na iyon, nasa multiverse siya kung saan ako nanggaling, kaya ibig sabihin ay kailangan nating pumunta sa multiverse na iyon. Ngayong naaalala ko na, hindi ko pa napatay si Zeno Soma at Dai Shinkan, tuluyan ko na silang nakalimutan sa mga oras na ito, sasamantalahin ko ang pagkakataong tapusin ang trabahong iyon. Sa sandaling iyon, pupunta sila sa multiverse na iyon, salamat sa portal na ginawa ni Kagi, at sa sandaling iyon. Naramdaman ni Zeno Sama ang kapangyarihan ni Goku, at ang kanyang mukha ay ganap na napalitan ng takot, pero ano, bakit pakiramdam ko napakalakas ng kapangyarihang ito, at bakit pamilyar ito sa akin, hindi ko maintindihan, baka si Goku yon, hindi pwede. Mararamdaman din ito ni Daishinkan at manginginig siya dahil naramdaman niya ang kapangyarihan hindi lamang ng isang tao, kundi ng 5 tao. Pagkatapos nito, lumipas ang ilang segundo at sa kanyang harapan ay lumitaw si Goku at 4 pang tao at sinabing, kung gayon, ikaw pala. At sino ang mga taong ito? Ang alam ko lang ito ay ang Supreme Demonin, ano ang ginagawa niya sa iyo? Sasabihin ni Nin sa kanila na siya ang kanyang asawa at ang bata ay ang anak nila ni Goku. Iniwan nito sina Daishinkan at Zeno Sama na lalong nagulat, ibig sabihin itong si Saiyan ang gumawa ng ritual ng mga demonyo at ngayon ay bahagi na siya ng mga ito. Tama, pero hindi ako pumunta para makipagkwentuhan sa'yo, dumating ako para tapusin ang nasimula noon at tapusin ang iyong buhay. Ganap na alam ni na Daishinkan at Zeno Sama na hindi sapat ang kanilang kapangyarihan laban sa Saiyan, kaya natatakot na sasabihin sa kanila ni Daishinkan na gagawin niya ang lahat para hindi sila wakasan ng buhay. Wala talagang pakialam si Goku dito at iniisip niyang patayin sila. Ngunit sinabi sa kanila ng demonyong si Kagi na maaari nilang sabihin sa kanya kung saan matatagpuan ang bawat Dragon Sphere. Sa oras na iyon, hindi nila alam kung nasaan ang mga ito, kaya ang pag-alam sa kanilang mga lokasyon ay makakabawas sa kanilang oras at mas mabilis silang makakarating sa Divine Multiverse. Huwag mo ngang isipin na ililigtas niyan ang buhay ng mga hangal na ito, malaki ang naging kasalanan nila sa akin. Goku, dapat mong gawin ito, wala na tayong oras, kailangan natin sila para sabihin sa atin kung nasaan sila. Si Goku, pagkatapos ng maraming pag-iisip ay napagtanto na ito ay mas mahalaga at nagpa siya na iligtas ang kanilang mga buhay, kapalit ng impormasyong iyon. Kaya pagkatapos nito, sinabi sa kanila ni Daishinkan kung saan matatagpuan ang bawat Dragon Sphere. Pagkaraan ng ilang sandali, nakolekta nila ang lahat. At tatawagin nila ang Zerome Dragon, siya ang nasa harapan nila at tatanungin niya sila kung ano ang kanilang hiling. Alam ni Nin kung paano magsalita ng wika ng mga Diyos, kaya tatanungin niya ang Zerome Dragon kung paano ma-access ang Divine Multiverse. Magugulat ang Dragon Zerome sa tanong na ito, sasabihin niya sa kanila, dalawa lang ang paraan para makapasok sa Divine Multiverse. Ang una ay ang gumawa ng isang ritual na may dugo ng isang Archangel na maaaring lumikha ng isang portal sa lugar na iyon. Ang pangalawa ay ang 6 na mandirigma na may napakalakas na kapangyarihan ay maglalabas ng lahat ng kanilang nakatagong kapangyarihan sa isang punto. At ito ay lilikha ng pagbaluktot ng space-time na magdudulot ng gap na hahantong sa isang dimensyon, na hahantong naman sa Divine Multiverse. Isa lang ang problema, at iyon ay, kung hindi mo maitawid ang agarang dimensyon. Mamamatay ka, na makulong sa lugar na iyon. Naiintindihan ko, kaya ito ang dapat nating gawin, yun lang Zerome Dragon, wala na kaming ibang hiling. Sa sandaling iyon, natupad na ng Zerome Dragon ang kanyang hiling at ito ay kumalat sa buong universe. Nakikita ko, kung gayon kailangan mo ng mga mandirigma na may mahusay na kapangyarihan, sapat na kami para dito. Sayan, ngunit tandaan na ang Zerome Dragon na binanggit ay dapat mayroong 6 na mandirigma, sapat na tayo, ngunit kulang ng isa. Ganun pala, hindi ko naalala, hindi ko alam kung sino ang hahanapin natin. Sayan, walang sino man sa multiverse na ito na may mga kapangyarihan na kinakailangan para dito, tila imposible. Alam ko kung ano ang gagawin ko, sana ay gumana ito. At ano ang nasa isip mo, Sayan, kung anong mandirigma ang pumasok sa isip mo?
Wala akong naisip na mandirigma, pero alam ko kung paano natin ito magagawa. Hahatiin ko ang katawan at kaluluwa ko sa dalawa, kaya gagawa ako ng ibang warrior na katulad ko. Balita ko may ganyang kakayahan ang mga demonyo. Ano ba ang pinagsasabi mo? Kahit kaunting pagkakamali lang ay hindi na niya mababawi ang kalahati ng kanyang katawan at kaluluwa. Dapat kong gawin ito. Nakikita ko kung magagawa mo pagkatapos ay simulan na natin ito. Gagawin ni Goku ang kanyang pamamaraan at madodoble nito ang kanyang sarili. Ang mga ito ay pupunta sa isang lugar na walang mga planeta at magsisimulang dagdagan ang kanilang mga kapangyarihan. Lahat sila ay patataasin ang kanilang mga kapangyarihan sa pinakamataas na agad na magiging sanhi ng lugar na magsimulang mag-distort hanggang sa punto kung saan ang isang malaking lamat ay bumukas. Ang mga universe ay nanginginig dahil sa kapangyarihang ito, ang lahat ay ganap na pinagsama. At papasok sila sa portal at dinala sila nito sa ibang dimensyon. Sa lugar na ito, ang kapaligiran ay napakabigat, ang mga kapangyarihan ng iba ay halos walang kabuluhan sa lugar na ito, kaya magiging napakahirap para sa kanila na tumawid sa intermediate na sukat. Sa lugar na iyon, ang gravity ay umabot sa 50,000, nagkaroon ng isang malakas na bagyo at isang napakataas na init ang naramdaman, at ito ay idinagdag sa katotohanan na sila ay halos walang kapangyarihan. Ito ay nagiging napakahirap para sa kanila. Ang isa sa kanila ay hindi makayanan ang pressure na ito at hindi na makapagpatuloy. Ito ay si Kagi, siya ay nanghina at nahulog. Kaya kinailangan siyang buhatin ni Goku at ito ay nagpahirap sa kanya. Sa wakas ay nahanap na nila ang labasan sa dimensyong iyon, sa wakas ay nakarating na sila sa dakilang Divine Multiverse, kung saan naninirahan ang mga Archangel, isa sa pinakamakapangyarihang lahi sa lahat. Pagdating nila, nabawi nila ang kanilang kapangyarihan at pinagaling nila si Kagi. Nang makarating sila ay naramdaman nila ang isang hindi kilalang presensya na papalapit sa kanila. Anong kapangyarihan ang lumalapit? Totoo, nararamdaman ko rin ito, ngunit nakikita ko na hindi ito isang pangkaraniwan, hindi ako nakakaramdam ng ganoong enerhiya, ang taong iyon ay dapat isa sa mga Archangel. Sa pagkakataong iyon, may lalabas sa harap nila at sasabihin niya sa kanila. Sino kayo? Nakikita ko na hindi kayo mga nilalang na kabilang sa multiverse na ito, mayroon kayong isang hindi malinis na aura. Paano posible na ang mga taong tulad nyo ay magkaroon ng access sa lugar na ito, dito, ay mga nilalang lamang ng banal na lahi? Kapag nalaman ng Supreme Entity na si Azuna na ang mga maruruming tao na tulad nyo ay nasa multiverse na ito, magagalit siya ng husto. Pero sino ka ba, at sino itong Azuna na sinabi mo? Hindi kami pumunta na may intensyon na maghanap ng gulo sa lugar na ito, pumunta kami para sa isang mahalagang bagay na nangyayari sa iyong multiverse. Pero parang pamilyar yung babaeng yon, nakita ko na ba siya dati, hindi ko na matandaan, bueno, hindi na yun mahalaga ngayon. Makinig, mga marurumi, wala akong pakialam kung para saan pa kayo napunta sa lugar na ito, tatapusin ko kayo. Kaya nga ako ang guardian ng lugar na ito, dinudungisan nyo lang ang universe ko sa sobrang karumihan, nakakadiri. Hindi ito nangyari sa milyon-milyong taon, mula noon walang sino mang dalisay ang nakapasok sa universe na ito. Goku, hindi ko alam kung mapapakiusapan mo ang lalaking ito, dumating lang talaga siya para wakasan ang buhay natin, sa rate na ito, ang mga bagay ay hindi magtatapos sa maayos. Nakikita kong sinusubukan mo akong takutin, hindi ako aalis sa lugar na ito kahit hilingin mo sa akin. Sino ka ba sa tingin mo? Sinabi namin sa iyo sa simula pa lang na hindi kami naghahanap ng gulo, umaasa ako na sa lugar na ito, lahat sila ay hindi kasing hina tulad mo. Ginulat mo ako, parang may tiwala ka sa sarili mo, hindi ko akalain na ang mga hamak na tulad mo ay makakalaban sa akin. Nakakahiya, gusto ko man lang libangin ang sarili ko kahit sandali lang, ngunit ang kapangyarihan na nararamdaman ko sa iyo ay binego lamang ako.